Ngayon po sa ating reaction video, ang topic natin ngayon, tinutulungan ng Russia ang Iran para puntiryahin ang mga military assets ng Amerika. At sa isa po nating reaction video, Ann Curtis bumuwelta na sa kontrobersyal na pahayag ni Representative Suntay. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin to. Pero bago po lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na dito po sa ating channel para updated ka. Simulan na po natin to. Let's do this. Chief National Security Correspondent Jennifer Griffin. She's live in Washington with the very latest on Operation Epic Fury. Hello, Jennifer. Hi, Sandra. Admiral Brad Cooper said the number of Iranian ballistic missiles fired in the first 24 hours is down 90%, but Iran has a near limitless supply of Iranian Shahid drones, which are being targeted by cheap American $10,000 weapons, according to Brad Cooper. Separately, American Lucas one-way attack drones that have been reverse engineered by the U.S. military from Iranian-Russian drones found on the battlefield in Ukraine are now hitting fixed targets in Iran. This was an original Iranian drone design. We captured it, pulled the guts out, sent it back to America, put a little Made America on it, brought it back here, and we're shooting it at the Iranians. Ang kulit, ano? Nakuha nila yung mga drone, tapos aayusin nila, tapos ibabalik din nila doon sa Iran, yun ang gagamitin nila para i-target naman doon sa Iran. Ang utak nga naman ng ganun, no? Ang galing. The U.S. has lost at least 3 MQ-9 Reaper drones over Iran, but much more significant are the direct hits to sensitive U.S. and allied radar installations across the Gulf. Videos from the first days of the strike show a satellite communications hub in Bahrain and Qatar taking direct hits. Fox News has confirmed that Russia is quietly providing intelligence to Iran to help with the targeting. This was Ayun lang nga, no? Dito natin mapapatunayan na tumutulong pala secretly ang Russia dito sa Iran para po i-target talaga tong mga military base ng Amerika. No, kaya nako, baka hindi natin masabi, baka mamaya naka-line up na tong Russia sa susunod na titirahin ng Amerika. Pero syempre nagsabi rin si President Trump, 'di ba, na baka nga yung Cuba ang kanyang isunod. First reported by the Washington Post, Russia's goal to prolong the conflict and drain valuable U.S. munitions, much like the U.S. has done by providing targeting intelligence to Ukraine after... Ayun na nga, no? Kumbaga, pinapahaba nila ang digmaan na to para maubos nga naman daw ang military assets ng Amerika. No? Which is, pero ngayon, natulungan na yan ng Amerika. Siyempre, makikipaglaro sila ngayon dito sa Russia at saka siyempre dito po sa Iran. No? Russia's invasion. At CENTCOM headquarters yesterday, Admiral Brad Cooper said the U.S. had struck an Iranian drone carrier roughly the size of a World War II aircraft carrier. It was still on fire as the press briefing began. Grabe. Our strikes against the Iranian Navy have intensified. You may have heard the president say just a little while ago that we have sunk or destroyed 24 ships. That was true at the moment. We're now up over 30 ships. Grabe. Meanwhile, satellite imagery and verified videos show the girls' elementary school hit in Minab, Iran on Saturday was likely hit by U.S. precision munitions, along with 6 buildings at the neighboring Iranian naval base. Satellite images from 2013 showed the school inside the IRGC naval base perimeter, but images from 3 years later clearly show it outside the base. 180 school children were at the school at the time of the strike. More than 130 were killed. The Pentagon... Grabe yung mga pangyayari, no? Ano yan eh, kumbaga hindi po talaga maiiwasan diyan yung collateral damage, no, diyan sa nagiging digmaan. Kaya yun. Talaga pong may mga ganyan talagang pangyayari. Katulad po ng ginagawa rin ng Iran ngayon, 'di ba? Talaga pong tina-target na rin po nila yung mga school sa iba't ibang bansa diyan sa palibot po ng Middle East. Pati po yung mga airports, no? Kumbaga talagang bumabawi lang po, din po tong Iran sa mga pangyayaring yan. Kaya sana talaga matigil na rin po to lalo po dun sa mga nadadamay lang, no? Sana kung maglalaban tong dalawang bansang to, sana iwasan na po nila yung may mga inosenteng mga mamamayan ng mga bansang tinitira nila. Yung mga military base lang dapat ang tirahin nila, hindi po yung mga inosenteng tao.
Pentagon is still investigating. Of note, Planet Labs, the leading provider of high-resolution satellite images to the public, has decided to place a 96 hours hold on any images taken over the Gulf states so as not to provide any easy battle damage assessments to the Iranians. Sandra? All right, Jennifer Griffin, with that update live out of Washington for us. Thank you. Ayun, no, ano pong masasabi nyo dito sa balitang to na tumutulong pala ang Russia, no, para matarget po ng Iran ang mga military assets ng Amerika. Dito na po tayo sa susunod ng reaction video. Dito po sa si Ann Curtis bumuelta na sa mga kontrobersyal na pahayag ni Representative Suntay. Matapos ang kanyang abogado si Ann Curtis na mismong naglabas ng pahayag para kondinahin ang mga naging pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa Kamara kung saan nadawit ang pangalan ng aktres. Nakatutok si Athena Imperial. 4 na araw matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa hearing ng House Justice Committee tungkol sa anyay na isip niya tungkol kay Ann Curtis. Naglabas na ng personal na pahayag ang aktres sa kanyang social media account. Tinawag niyang vulgar at sexualized analogy ang paggamit ng kanyang pangalan ng walang paalam sa maling konteksto at higit sa lahat ng walang respeto. Alam niyang hindi lang ito sa kanya nangyayari. Ang kaibahan lang aniya nang galing ito sa isang opisyal ng gobyerno. Yun nga yung matindi doon no? Galing pa yan sa isang opisyal ng gobyerno na hinalal ng mamamayan. 'Di ba? Ang nagpapasahod dito sa taong to ay tax money ng mamamayan. 'Di ba? Tapos ganito yung sinasabi niya sa session, hearing ni Vice Presidente Duterte, 'di ba? Kaya maning-mali po yung ginagawa dito talaga ni Representative Bong Suntay. Sabi pa ni Ann, naging poster boy aniya si Suntay ng isang kulturang iniisip na walang mali na pag-usapan ng kababaihan sa ganoong paraan. Tama, saka ito yan kumbaga, parang wala rin talagang si Bong Suntay, wala siyang remorse kung tutuusin. Kundi lang nag-trending, hindi siya magsusorry. Actually, hindi nga siya direktang nagsusorry, di ba? Parang talagang pinaninindigan talaga niya na walang mali dun sa kanyang sinabi. Di ba? Tagal literal po doon na sinasabi niya, di ba? Na nag-init siya. Nung nakita niya si Ann Curtis, 'di ba? Na inimagine niya kasi kumbaga hindi na tayo magtatanga-tangahan Yun na which is sinasabi niya walang mali daw doon, wala raw mali siya yung sinasabi niya. Pero yun po ron, meron pong mali siya yun. Actually, kahit ano pa pong pihit niya, meron pong mali siya yun. Kulturang iniisip na walang mali na pag-usapan ng kababaihan sa ganoong paraan. Aniya, ang misogyny o mababang pagtingin sa mga babae na idinadaan sa biro ay maituturing pa ring misogyny. Yes. Bilang taxpayer na ang buwisang pampasweldo sa mga opisyal gaya ni Suntay. Yun yung malaking sampal doon kay Suntay, di ba? Kasi totoo yun taxpayers money talaga yung sinasahod niya. Di ba? Kaya ito, talagang natatakan na to si Bong Suntay, Kung sakaling tatakbo pa to sa 2028, nako po, malaking dagok sa kanya to, Kasi dapat, wala na silang sinasabing ganyan pa. Di ba? Unang-una, dapat pag nandiyan ka sa mga sesyon, lalo't kongresista ka, dapat seryoso ka. Hindi ka nagbibigay ng analogyng ganun. Wala naman talagang kinalaman si Ann Curtis dun sa hearing 'Di ba? Bakit ganun yung pag-sample niya? 'Di ba? Hindi ganun dapat. Hindi props ang kababaihan sa kanyang komentaryo. Tama. Hindi rin daw tinatanggap ng aktres ang anyay non-apology ng kongresista. Yun. Pero hindi rin niya ito bibit-biting personal na bubog. Gayunman, tinanggap niya ang paghingi ng tawad ng may bahay ni Suntay dahil alam niya anya ang pakiramdam bilang isang asawa at ina. Saka yung pa nga, 'di ba, sinabi pa ni Suntay na na yung sinabi niya yun, nalaman ng asawa niya, tumawa lang daw yung asawa niya. Tapos mismo ngayon, itong asawa ngayon ni Bong Suntay, idinideny niya na tinawanan niya lang yung naging nito ni Bong Suntay, 'di ba? Kaya ngayon nag-public apology talaga at hindi daw kinukonsinti ng asawa ni Bong Suntay, itong si Bong Suntay. 'Di ba? Kumbaga nasaktan din sila. Lalo't mga anak din ito puro babae halos, 'di ba? Kaya, yun nga, kumbaga itong si Ann Curtis, pinapatawad niya yung asawa ni Bong Suntay. Tinatanggap niya yung apology. Pero itong si Bong Suntay, hindi. Di ba? Build up naman kasi talagang wala siyang remorse kung tutuusin. Kung di pa nag-trending, hindi siya magsasorry. Hubog. Gayunman, tinanggap niya ang paghingi ng tawad ng may bahay ni Suntay dahil alam niya anya ang pakiramdam bilang isang asawa at ina.
Ang sinumang leader na hindi raw kayang igalang ang kababaihan ay hindi nauunawaan ng buo ang totoong pamumuno. Yes. Basic decency, aniya, ang pagrespeto sa kababaihan. Tama yun. Hindi porke walang sisita sa iyo porke nasa taas ka, di ba? Kongresista siya, di ba? Pero ngayon talaga, halos kasuhan na siya ng ethics committee. Di ba? Ethics complaint. Talagang may ethics complaint na to si Bong Suntay. Nanawagan si Ann sa House Ethics Committee na huwag palampasin ang ginawa Tama. ni Suntay. Para masampulan talaga, no? Para hindi pa marisan. Kasi kapag yung mga mambabatas natin ay ganyan yung bunganga, ganyan yung bibig, di ba? Talagang masasanay sila, no? At alam nila wala silang magiging kaso eh. Pero dapat talaga to, wag palampasin to ng Ethics Committee. Aaralan na ng aktres ang lahat ng legal na hakbang. Para sa GMA Integrated News. Ayun lang po, sana nagustuhan nyo ating reaction video. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para updated kayo kapag naglalabas tayo ng gantong reaction video. Maraming salamat po sa mga nanonood na ating reaction video. God bless and peace out. Bye.